So there is, ito parang ano to eh, mayroong telepathic communication. But this is physical. No, actually, when we say about telepathy, it is non-physical. Yeah, pero yung nakita Automatically, niya, wala silang communication verbally. Wala. pero sa isip lang. consciousness, yes, sa mind. So, hindi lahat ng tao nakikita yun. Hindi ko masabi. Maaring nakikita but walang, they cannot establish any contact. Parang ganun. And so happened, yung nangyari kay Mr. Israel. Nagkaroon ng So, nalaman niya kagad na-establish na yun. this might be Yes. the manifestation Yung sinasabi of nga aliens. niya na kailangan I-induct. magpakita kayo. wala. sige, Kita ka ng kumilos gilis kayo. So, through mind, Nagkaroon ng connection yan. Yeah. Basta pag nakita ko yung bato na yan, tignan ko siyang gano'n, sisilip. Abangan ko. Kahit abutin ka na isang oras, wala pa rin activity. Pero unti-unti, although na hindi na napasama dyan sa video, unti-unti, nagkakaroon siya ng activity. Hanggang sa naging intense yung pagpapakita ng iba't ibang kulay ng ilaw. Mabalikan ko lang, Tony. Kasi, para sa amin dalawa ni Jim, hindi namin alam yung Merkaba. Ano bang Merkaba? Well, anong naging explanation ni Sir Jimmy? Itong Merkaba na to, ito yung naging pundasyon ng mga Jewish mysticisms na tinatawag nilang Divine Celestial Vehicle, na ito ang sasakyan, lulan, ang kanilang ang Diyos, no? O mga Diyos. Prophets, mga ganun. At ito rin ang naging pundasyon ng Kabala, na pinag-aaralan ni Madonna, na meron ding link doon sa kanilang pananampalataya at sa kanilang personal well-being. Although na hindi nila nakikita yung Merkaba, kasi syempre, hindi naman nila wari kung ano talagang itsura. Although na hindi naman natin matutukoy na talagang yan nga ay tunay na Merkaba. Okay, yeah. Ang description na binigay nila sa Merkaba ay isang object na may mga points of light that connects yung ray of light na nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa lupa papunta, that shoots up papunta sa kalangitan. At ito ay ini-induct mo rin. Kumbaga ini-start mo at pinaiinit mo rin na mabuo sa iyong kasarinlan. Yun. Ayun ang ano ng Merkaba. Para sa kabatiran ng ating mga manunood, para sa piktiran ng mga kasama natin dito. Nating lahat, ang unang object na nakuhaan ko, nung unang sighting ko, ay nanggaling sa likod ng buwan. Sa likod ng buwan? Sa likod ng buwan. So ito naman ay nagko-conform naman doon sa mga tsurya na ang moon ay isang alien base. Na ito ay kuta ng pinaliligiran o pinamumugaran ng mga aliens. Pero kung iisipin mo, katulad namin, na hindi pa namin gano'n naiintindihan itong mga kaya ang ground zero sa amin to. Ngayon, kung galing ng buwan, di ba nanggaling marami ng tao nang galing sa buwan? Eh, hindi pa rin natin, doubtful pa rin yan. Yung lumalabas kasi ngayon na... May mga nagsasabi na hindi naman totoong nakapunta sa buwan ng tao. Ganun? Itong palabas lang daw yan. Ano yung nakikita natin may mga astronaut. Well, kung papasok na doon sa isang pahayag ng US government talagang nakatuntong sila sa buwan, sabihin natin na talagang nakatuntong na ang tao sa buwan. Pero may mga balita rin na yung mga astronauts na yun, naka-encuentro rin ng mga Hindi lang nila extraterrestrial. nilalabas. Kaya hindi na sila bumalik doon. Okay? So itong mga ito, hindi ko alam kung saan ito nanggaling. At hindi rin ipinabatid sa akin kung saan daigdig sila nanggaling, kung saan universe, o kung sila ba nanggaling lamang sa ilalim ng dagat. Ngunit ang nais kong ipaalam, nung si Paring Ray, madalas kami nag-email, nagpapalitan ng text. Actually, nagkaroon na tayo na-establish ng communication natin. Makikita ko rin yung video. Ako'y nainganyo naman na magsaliksik pa. Doon ko na-realize itong mga UFOs na made in Germany. Noong panahon pa ng mga Nazis, noong 1940s, ito pala ang secret weapon ni Hitler. Batid na batid dito ni Paring Ray tungkol dyan. At dito ko rin na-realize na kung bakit ang sighting na ito, in particular, ay kakaiba doon sa sighting na ipinalalabas doon sa Mexico, sa Amerika, sa Belgium, nandun doon sa Europe. So ito, Tony, itong mga UFO na ito, pareho ang galaw.
sa research niyo, ganun ba rin ba yung ganun? Hindi. Speed, you know? Hindi. Kasi Iba. yung motion nung pinakikita noon, yung kahit pa sabihin mo yung image niya, no? Mhm. Yung larawan, makikita mo talagang solid na solid yung pagkakabuho o pagkakagawa. Mm. Ngunit dito, iba. Ang sabi nga ng isang eksperto na si Dr. J.J. Hurtak, meron daw level ng UFO sightings na masaturing na parang physical na nagmamanifest at meron din, kagaya ng sinabi kanina ni Paring Ray, na more on the divine side or spiritual na nagmamanifest. So yun pa rin isa pa rin bagay na dapat natin unawain. Pero yun ang aking gumugulo sa aking isipan kung bakit ang mga ipinakita sa atin dito sa Pilipinas ay kakaiba doon sa mga ipinakikita sa ibang bansa. Yun, gusto ko lang sundan sa sinasabi ni Tony na tulad yung sinasabing mga alien abductions. I don't know kung narinig mo rin po doon. Yeah. Sa ibang bansa, no? Sa ibang Especially- bansa kasi when they abduct human beings, Mm. they abduct humans physically. Yun, no? Parang ganun. Tapos Then, parang iba pinag-aaralan, naman, it's sabi more nila. on the consciousness, parang a part of the astral body lumalabas sa katawan. Kasi when we were sleeping, unconsciously, nagde-detach tayo sa ating physical body. Physical body, yes. So, the other body, yun ang kanilang kinukuha. Ang masama lang nun, iba yung experience sila, mas traumatic experience sila. Experience sila na para silang inooperahan, dinadala sa isang operating table, gano'n. Pero sa atin, kasi tulad binabanggit na ni Tony na kaiba dun sa manifestation dito sa Pilipinas compared sa manifestation sila sa ibang bansa. Sa atin, they are doing it in a very nice manner. Meaning, they invite us. Ako, personally, naka-encounter naman ako sa kanila, but this is more on invitation. So, kapag these beings invited you, well, walang masama. Parang ipapakita lang sa'yo, ito kami, itong purpose namin. Ang ganun. So, it's more an invitation. Okay, so Not abduction. not abduction anymore, tama. Hindi ka na pinipilit kung Hindi. baga. Kung ayaw mo, okay lang. Itong nakita ni Tony, is there a possibility that we could go there? Puntaan natin para Why not? para ang Oo. ating mga viewers makita talaga nila kung saan yung area mismo at baka sakaling meron tayong maramdaman doon na ano. Well, hindi naman din sinasabi sa mga viewers na may makikita tayo. Oo, hindi or naman. mayroong magpapakita sa atin. But siguro para bang balikan lang natin. Oh, makita lang natin kung ano yung lugar, ano yung itsura. Ayun. Siguro gano'n na lang. Anyway, sa mga viewers natin ngayon, nandito Potato Show, of course, this is Ground Zero. I hope that you got some things from us, especially. We would like to thank Tony Israel for joining us. My pleasure. At saka sa mga clips na naipakita natin ngayon. Thank you. Anytime na kailanganin ninyo at kung may mga katanungan, handa naman tayong In fact, nasa YouTube din yung kanyang mga clips. Yeah, pwede nyo makita sa YouTube, di ba? Baka gusto sila invite. o www.youtube.com/Tony Israel one word. Yan. Okay, so siguro mas maganda Ray, invite them also to your Alright, program and your YouTube also. And your website. In fact, marami ako nakukuha. Yung aking website, actually, di naman talaga kompleto yon, but at least nakakatulong sa inyo. You can visit my site, mysteriologica.tripod.com, and also my multiply account, which is mysterio.multiply.com. Yan, marami And kayo. sa tuwing Saturday sa DCRH, you Of course. can listen to my program. You can share your experiences, your paranormal, kung meron kayong nainistorbo kayo ng mga multo dyan or whatever, UFO, extraterrestrials. Pwede kayo. 5:30 to 6 p.m. po yan, Saturday, sa DCRH. Ayun. So, thank you so much, Thank you, Tito. Ray and Tony, for joining us dito sa Ground Zero. Next week, pupuntahan na siguro natin. Yes, why not? Of course, kasama pa rin si Ray Sibayan and Tony Israel. Thank you so much.